kapatid, the more na mas nakikilala natin ang Diyos. Amen? Dahil ang Diyos, ito yung kanyang salita. Hallelujah. Ang Biblia, mga kapatid, kapag lumalalim tayo sa pag-aaral ng salita ng Diyos, lumalalim din ang ating faith sa Diyos. Amen. Mas nakikilala natin ang Panginoon. Kaya sabi ng Bible, saliksikin. Search, mga kapatid. Amen. Himay-himayin. Praise God. Kung tutusin ang Bible, pag binasa mo yan ng diretso na basa lang, mga kapatid, walang impact sa buhay ng tao yan. Pero kapag nilaliman natin ang pag-aaral, hindi mo lang siya basta binasa. Talagang kapag binabasa mo, nandun ka sa binabasa mo, mga kapatid, at bawat letra sa Biblia, kapag hinimay-himay mo, meron kang mararamdaman, kalakasan, mga kapatid, amen, na manggagaling sa Bible. Praise God. May something na kapag lumalalim ka sa isang bagay, lalo kang lumalakas at tumitibay. Mas lalo kapag in-apply natin yan sa Diyos, mga kapatid. Praise God. Maging ang Diablo, kapag ang ating faith, mga kapatid, ay sobrang babaw, maging ang Diablo, hindi natin kayang palayasin. Pag nireview mo ang Diablo, mababaw ang faith mo. In the name of Jesus, lumayas ka. Alam mo sasabihin ng Diablo pag mababaw yung faith natin? Eh di wow, gaganunin ka na. Amen? Re-reviewin ka rin nun. Kasi hindi kayang palayasin kapag mababaw ang ating faith, mga kapatid. Amen? Hindi yun maniniwala na talagang lingkod ka ba talaga ng Diyos? Baka tayo pa i-reviewin pag mababaw yung faith natin, mga kapatid. Basahin natin sa Matthew chapter 17 verse 14. Sabi rito, Matthew chapter 17 verse 14, nang sila'y makabalik, napakaraming tao ang kanilang nadatnan. Lumapit kay Jesus ang isang lalaki at lumuhod sa harap ni Jesus na nagsasabi, Ginoo, maawa po kayo sa anak ko. Siya po'y may epilepsya, tubang nahihirapan kapag sinusumpong. Madalas po siyang nabuwal sa apoy o kaya mahulog sa tubig. Dinala ko po siya sa inyong mga alagad, ngunit hindi siya nila kayang pagalingin. Sumagot si Jesus, lahing makasalanan at walang pananampalataya. Amen. Hanggang kailan ako dapat manatili kasama ninyo? Hanggang kailan ko kayo pagtitisan? Dalhin nyo rito ang bata, sabi ng Panginoon. Medyo masakit ang sinabi ng Panginoon sa mga alagad, mga kapatid. Nung sinabi ni Jesus na yung mga mabababaw ang pananampalataya, ang tawag ng Panginoon ay lahing napakasama at walang pananampalataya. Si Jesus masakit magsalita, mga kapatid. Amen. Praise God. At sabi sa verse 18, inutusan ni Jesus ang demonyo na lumabas sa bata at ang bata'y gumaling. Amen. Inutusan lang ni Jesus Christ. At sabi ng 19, mga kapatid, pagkatapos lumapit ang mga alagad at tinanong si Jesus nang wala ng ibang nakakarinig, bakit hindi po namin mapalayas ang demonyo? Hindi nila mapalayas. Ito yung sabi ng Panginoon. Sumagot siya, dahil sa maliit ang inyong pananampalataya. Ibig sabihin, meron silang faith, mga kapatid. Ito yung sinasabi natin kanina, lahat ay mayroong pananampalataya. Ang tanong, gaano ba kalalim ang ating pananampalataya sa Diyos? Merong faith yung mga alagad, mga kapatid. Kaso napakaliit na hindi kayang palayasin yung Diablo. Kaya nga kung ang ating faith ay mababaw, pag nirebuke natin ang Diablo, tatawanan ka lang nun, mga kapatid. Amen. Hindi yun lalayas. Pero kapag kamalalim ang ating pananampalataya sa Diyos, hallelujah, isang salita lang sa Diablo, lalayas ka agad yan, mga kapatid. Kahit gamitin natin yung pangalan ng Panginoon, kung mahina ang pananampalataya natin, mababaw ang ating pananampalataya, walang epekto yan, mga kapatid. Mas kumikilos ang presensya ng Panginoon at mas kumikilos ang kapangyarihan ng Panginoon pag ginamit natin ang pangalan ng Diyos na may malalim na pananampalataya sa Kanya, mga kapatid. Ang sabi ng Bible, tandaan ninyo, kung kayo'y may pananampalataya sa Diyos, nasing laki ng buto ng mustasa. Amen? Kung mapapansin natin, mga kapatid, hindi tinawag na singliit, kundi singlaki ng buto ng mustasa. Maaari niyong sabihin sa bundok na ito, lumipat ka roon, at ito'y lilipat. Tunay na wala ng bagay na hindi niyo magagawa. Amen? Nung
nung pinag-aralan ko itong mustard seed, mga kapatid, itong buto ng mustasa, maliit lang talaga yung buto na ito. Pero kapag ka ito'y tinanim mo, nagpugat sa lupa, mga kapatid, ang taas ng puno niya ay umaabot ng 4 to 5 feet, mga kapatid. Ngunit magugulat ka, kaya pala ito ay inalintulad ng Diyos sa ating pananampalataya. Dahil yung ugat nito, mga kapatid, sobrang laki, sobrang lawak. Nakita ko yung picture niya, halos yung ugat ng mustasa, mga kapatid, yung ugat nito, sobrang laki na mas malaki pa siya sa sanga. Amen. Kaya inialin tulad ng Diyos ang ating faith na kinakailangan maging kagaya ng buto ng mustasa. Dahil kapag ito ay tumubo, mas malalim yung ugat, mga kapatid. Amen. Napakalalim ng ugat ng mustard tree na anumang unos ang dumating, hindi bumabagsak. Amen. Hindi man siya ganun kaganda, hindi man ganun kaganda yung puno na yun, hindi man ganun kalalaki yung sanga niya, pero yung tibay, mga kapatid, nandoon. Minsan hindi mahalaga yung ganda ng ating panunuot. Hindi basihan yung ganda ng ating pananalita. Ang basihan, mga kapatid, gaano katibay, kalalim ang ating pananampalataya. Walang saysay yung ganda ng puno, mga kapatid. Kung dadaan naman ang bagyo at madali itong babagsak. Amen. Doon ka na sa kahit hindi kagandahang puno, ngunit malalim ang ugat, mga kapatid. Anumang trials, anumang pagsubok ang dumaan, hindi babagsak. Bakit? Malalim ang ugat. Amen. Ganun ang pananampalataya natin, mga kapatid. Yun ang tinuturo ng Bible. Na maging malalim, hallelujah, ang ating faith, maging malalim ang ating ang pananalangin sa Diyos, mga kapatid, na anumang unos. Amen. Maaaring pare-pareho tayo makakaranas ng unos, ng bagyo. Ngunit iba-iba yung lalim ng ating faith sa Diyos. Amen. Amen. Iba-iba. Merong mga bumabagsak, merong mga nagpapatuloy, mga kapatid. Praise God. Hindi na question yung kapangyarihan ng Panginoon eh. Hindi na question, mga kapatid. Walang question sa kapangyarihan ng Diyos. Talagang ang Diyos ay makapangyarihan na talaga. Nga lang ang question ng Panginoon sa atin, gaano kalalim ang iyong pananampalataya? Gaano kalalim ang iyong pananalangin sa Diyos? Amen? Praise God. Tanungin natin ang ating katabi, gaano kalalim ang iyong pananampalataya? Amen. Yan ang big question sa ating mga mananampalataya. Gaano ba kalalim? Baka nananampalataya lang tayo hanggang faith lang at mababaw. Alam niyo, mga kapatid, kapag ka ang tulay marupok, hindi alam mo pwede kang lumubog, palagay ko hindi ka dadaan doon. Tama ba, mga kapatid? Pwede ka mahulog. Pero kapag ka ang tulay ay matibay, maaaring mag-selfie-selfie ka pa doon. Amen? Alam niyo, ang ating faith, yan yung daluyan ng kapangyarihan ng Diyos. Amen? Yan yung pinakadaluyan ng presensya ng Panginoon. Amen? Yung ating pananampalataya. Kaya nakabase ang kapangyarihan ng Diyos sa ating faith, sa ating pananalangin. Gaano kalalim, gaano ka naniniwala na ang Diyos kaya kang pagalingin. Amen? Gaano tayo naniniwala na ang Diyos kaya kang iligtas. Kahit sa kaligtasan, mga kapatid, pagka medyo yung faith mo ay nagwewego, mga kapatid, mahina ang ating pananampalataya na tayo maliligtas. Maaaring hindi pa rin tayo maligtas. Kailangan kapag nanampalataya ka, maliligtas ka, panghawakan mo, maliligtas ka. Amen? Panghawakan natin. Praise God. Kinakailangan mas lumalim ang ating pananampalataya sa Panginoon. Kaya isa sa mga dahilan, mga kapatid, sa mga Kristiyano na tumatalikod, amen, ilan lang ang nagwawagi. Isa sa dahilan, mga kapatid, kaya sila umaayaw, natitisod, anumang pagsubok ng buhay, konting pagsubok lang, umaayaw na, konting may nakita lang na hindi maganda, ayaw na maglingkod. Isa sa dahilan, mga kapatid, mababaw yung pananampalataya ng taong ganon, mga kapatid. Dahil naniniwala ako, kung malalim ang faith natin, pananampalataya sa Diyos, anumang pagsubok, anumang trials, anumang katitisuran, mananampalataya ka at magpapatuloy ka pa rin sa Panginoon. Hindi ka hihinto, mga kapatid. Amen? Kung tayo'y
malalim ang ating pananampalataya sa Panginoon at malalim ang ating pananalangin, kahit hirap ka na mag-pray, magpe-pray ka pa rin. Amen. Hindi ka hihinto, hindi tayo hihinto. Dahil malalim mga kapatid. Ngunit kapag ka mababaw, konting unos lang yan, konting hangin lang yan, ayaw na yan mga kapatid. Pansin nyo si Haring David, nung hinarap niya si Goliath, na example nga ni Pastor Ray, nung hinarap niya si Goliath, kahit malaki, puno ng baluti, sanay sa digmaan mga kapatid, si Haring David hindi natatakot. Amen. Anong dahilan mga kapatid? Dahil merong malalim na karanasan si Haring David sa Diyos. Meron siyang malalim na pananampalataya. Sabi ng Bible sa 1 Samuel chapter 17, verse 37 mga kapatid, sabi ni Haring David, iniligtas ako ng Diyos mula sa mga mababangis na leon at mga oso. Ililigtas din niya ako sa kamay ng Peristeyong iyan. Merong pinanghahawakan si Haring David mga kapatid. Yun ang pinaka mainam sa ating buhay Kristiyano. Meron ka dapat pinanghahawakan sa Diyos na walang iba yung iyong pananampalataya. Sabi ni Haring David, gaano mang kalaki yung Peristeyo na yan, iniligtas ako ng Diyos sa leon, sa oso. Amen? Kaya hindi natatakot si Haring David. Ito yung pinag-uugutan niya. Kung paano ako niligtas ng Diyos sa leon at sa oso, ililigtas din ako sa Peristeyong yan. Amen? Kaya kang iligtas ng Panginoon. Dapat meron tayong malalim na pagkakilala, malalim na pananampalataya. Ito yung sinasabi ko mga kapatid, na anumang pagsubok, pag malalim ang pananampalataya mo, experience mo sa Diyos, talagang meron ka mang kaharapin na singlaki ni Goliath na pagsubok, magpapatuloy ka. Bakit? May pinanghahawakan ka sa sarili mo. Kung paano ko niligtas ng Diyos sa leon at sa oso, kaya ko rin gapiin ang problema na singlaki ni Goliath. Amen? Kaya sabi ni Saul mga kapatid, nakita ni King Saul na determinado si Haring David. Kaya sabi ni Haring Saul, kung gayon, labanan mo siya. Samahan ka ng Diyos ng Israel. Amen? Kaya natalo ni Haring David si Goliath dahil sa maliit na bato. Amen? Ngunit kung ating aaralin, hindi talaga literal na bato ang ginamit ni Haring David. Pero hindi kayang patayin ng maliit na bato si Goliath kung wala siyang malalim na pananampalataya sa Diyos. Sa tingin nyo ba, isang bato lang kayang patayin yung napakalaki at balot ng pananggalang mga kapatid, sanay sa digmaan, yung Goliath. Amen? Kung wala yung presensya ng Panginoon, amen, wala yung kapangyarihan ng Diyos, hindi kayang pabagsakin yun. Right. Amen? Kahit tayo punong-puno ng kaalaman, punong-puno ng diskarte sa buhay, pag wala yung presensya ng Diyos, maaaring ma-fail tayo, mabibigo tayo mga kapatid. Ano mang pagsubok ng buhay, mga kapatid, kinakailangan lagi natin kasama ang presensya ng Panginoon. At mananatili ang presensya ng Panginoon sa atin kapag meron tayong pananampalataya sa Panginoon. Amen? Na kahit anong mangyari, kaya ko to. Nalagpasan ko na to. Minsan na akong sinamahan ng Panginoon. Minsan na akong pinagaling ng Diyos. Pagagalingin uli ako ng Panginoon. Minsan na akong pinalagpasan ng Panginoon sa pagpuso. Pinalagpasan ko ng Panginoon. Meron kang pinag-uugutan sa buhay, mga kapatid. Yun yung lalim ng pananampalataya. At ang sabi ng Bible, sa pakikinig, doon ang gagaling ang ating pananampalataya. Amen. Sabi ng Romans, mga kapatid, hallelujah. Niniwala ako, hindi ka kayang patayin ng gawa ng dyablo, gawa ng kasalanan, ang malalim na mananampalataya. Amen. I believe sa pagdating ng Panginoon, dumating man ang Great Tribulation, hindi kayang pabagsakin yung mga malalalim na pananampalataya. Hindi madidisib yung mga malalalim ang pag-aaral sa salita ng Diyos, mga kapatid. Yung mga malalalim na malalim manalangin, mga kapatid. Madalas yung mga madidisib, yun yung mga mabababaw ang pananampalataya. Amen. Mahina manalangin, mababaw manalangin, mga kapatid. Minsan lang magbasa ng Biblia, mababaw sa salita ng Diyos. Ito yung mga madidisib, mga kapatid, sa mga huling araw. Pwede ba yun? Malalim ka sa pananampalataya, malalim ka sa prayer, malalim ka sa Diyos. Palagay nyo, madidisib kayo, mga kapatid. I believe di ka madidisib. Amen? Kahit putulan ka ng leeg, amen? Kahit patayin tayo,
May pagmalalim ang pananampalataya mo. Kahit kamatayan, di ka ayaw mga kapatid. Amen. Kahit nandun ka sa gilid ng kamatayan, pagmalalim ang pananampalataya mo. Amen. Kaya nga yung mga disipulo, kahit patayin sila sa panahon ni Nero, yung mga unang mga Kristiyano, nagyakapan pa mga kapatid kahit kinakain na sila ng leon. Dahil malalim yung pananampalataya nila sa Diyos eh. Amen? Yung faith nila nasa Panginoon mga kapatid. Praise God. Sobrang lalim ng pananampalataya nila sa Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Sa Matthew chapter 15 verse 21, sabi rito mga kapatid, umalis doon si Jesus at nagpunta sa lupaing malapit sa Tiro at Sidon. 22, isang Kananeya na nakatira doon ang lumapit sa kanya na sumisigaw, Panginoon, anak ni David, maawa po kayo sa akin. Ang anak kong babae ay sinasapian ng demonyo at labis na pinahihirapan ito. Ngunit hindi sumagot si Jesus. Lumapit ang kanyang mga alagad at kanya'y sinabi, paalisin mo nga po siya, napakaingay niya at sunod na sunod sa atin, sabi ng mga alagad, palayasin mo yung babae Kananeya na yan, ang ingay niyan. Sabi kay Jesus, sumagot si Jesus, sa mga naliligaw na tupa ng sambayan ng Israel lamang ako isinugo. Ngunit lumapit sa kanyang babae, lumuhod ito at nagmakaawa, tulungan po ninyo ako. Ang babaeng ito napakakulit mga kapatid. Hallelujah. Sinabi na ni Jesus na para sa sambayan lang ako ng Israel sinugot, hindi para sa iyo. Kumbaga yung babae tinataboy na mga kapatid. Sumagot si Jesus, hindi dapat kunin ang pagkain ng bata at ibigay sa aso. Kumbaga ang punto ni Jesus Christ, yung pagkain na ito para sa bata, para sa mga Israel, hindi para sa iyo. Kasi parang hinalit ulit siya sa aso mga kapatid. Amen. Masakit yung sinabi ni Jesus Christ, pero mapapansin natin yung tibay, yung lalim ng pananampalataya ng babae nito sa 27 mga kapatid. Totoo nga po Panginoon, sabi ng babae ito, ngunit ang mga aso man ay kumakain ng mga mumong nalalaglag sa hapag ng kanilang Panginoon, tugon ng babae. Nagulat ang Panginoon mga kapatid sa verse 28, kaya sabi ng Panginoon, at sinabi sa kanya ni Jesus, napakalaki ng iyong pananampalataya. Amen? Na kahit tinataboy na siya mga kapatid, kahit may naririnig na siya na hindi maganda sa kanyang tenga, may mga matitindig katitisuran na siya, pinapalayas na yung babae, inihalin tulad na siya sa aso, ngunit yung lalim ng pananampalataya niya mga kapatid, hallelujah, ay hindi matinag. Kaya si Jesus nagsabi, napakalaki ng iyong pananampalataya, mangyari ang hinihiling mo, at noon din gumaling ang kanyang anak. Amen? Si Jesus Christ, nagpapagaling mga kapatid. Kaya niyang pagalingin. Amen? Si Jesus, nakabase na lang sa lalim ng iyong pananampalataya. Paniniwala sa Kanya. Amen? Kaya ang magpapagaling talaga sa atin mga kapatid, yung ating pananampalataya sa Diyos. Dahil si Jesus Christ, kaya na tayong pagalingin. Yes. Ang question na lang, gaano kalalim, kalaki ang iyong pananampalataya. Kaya sabi ni Jesus Christ, mangyari ang hinihiling mo. Sa sobrang laki ng pananampalataya niya, yung anak niya ay gumaling mga kapatid. Amen. Kahit ang babae ito, napakaraming masasakit na sinasabi sa kanya mga kapatid. Amen. I believe, kahit anong pagsubok, may makita ka mang hindi maganda pag malalim ang pananampalataya mo. Isusuot mo pa rin yung sarili mo sa loob ng simbahan. Magpupuri ka pa rin. Amen. Magpapaganit ka pa rin. Hallelujah. Isisiksik pa rin natin yung sarili natin mga kapatid. Amen. Hallelujah. Bakit malalim ang pananampalataya natin sa Panginoon? Naglilingkod tayo sa Diyos na makapangyarihan. Amen. Hallelujah. Praise God. Ano man ang ating hinihiling sa Panginoon, basta manampalataya tayo, natutugunin ng Panginoon. Kung alam natin mga kapatid na hindi naman masama yung ating hinihiling sa Panginoon, hallelujah, kung alam natin na ikabubuti at ikakalwalhati ng Panginoon yung hiling natin sa Panginoon, hallelujah, sampalatayanan na natin mga kapatid. Pangawakan natin, mangyayari yan. Amen. Mangyayari at mangyayari yan. Naniniwala ba kayo mga kapatid? Amen. Amen.
Naniniwala ba kayo na mag-extend ang ating church? Pupunuin tayo ng Yes. Panginoon. Yes. Amen. I believe in the name of Jesus. Amen. Naniniwala ako in this name. Pagpapalain tayo ng Panginoon. Ang birthday at sa pagpapalain ng Panginoon yan. Amen. Pag nanampalataya tayo, yung talagang nakikita natin na ang dami ng mga kapatiran, mga kapatid, nag-extend na tayo. Yun yung faith, mga kapatid. Kahit wala pa, nakikita mo na sa isip mo. Malinaw na sa ating isip. At yun ang pinanghugutan natin na mangyayari at mangyayari ito, Panginoon. Hindi ko to i-give up hanggat hindi mo to binibigay, Panginoon. Hindi naman to masama, Lord eh. Ikakalago naman ang iyong gawain to eh. Pangahawakan ko to. Amen. Pagpapalain mo kami, palalaguin mo kami, Panginoon. Hallelujah. Ganun ang taong may malalim na pananampalataya sa Diyos. Kahit anong mangyari, mananampalataya sa Panginoon. Sa Luke chapter 8 verse 40, pagbalik ni Jesus, masaya siyang tinanggap ng mga tao sapagkat siya hinihintay nila. Dumating noon ang isang lalaking nagngangalang Jairo, isang tagapamahala ng sinagoga. Nagpatira pa ito at nakiusap kay Jesus na sumama sa kanyang bahay sapagkat ang kaisa-isa niyang anak na babae na maglalabing 2 taong gulang na ay naghihilo. Habang nahihilo daw siya, habang naglalakad si Jesus papunta sa bahay ni Jairo, siniksik siya ng mga tao. Dahil sa time na yan, si Jesus Christ ay sikat na, mga kapatid. Sikat na ang Panginoon. Amen? Talagang pag nakikita si Jesus, yung mga tao, hinihipo siya, hinahawakan siya, niyayakap siya. Hallelujah. At sa verse 43, kabilang sa mga ito ang isang babaeng 12 taon ng dinudugo at hindi na mapagaling ninuman. Naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot. Alam natin ang istorya na ito, mga kapatid. Hallelujah. Itong babae na ito na 12 taon ng dinudugo. Amen. Sabi ng Bible, naubos na ang kanyang kabuhayan dahil sa pagpapagamot niya. Amen. Hallelujah. Maaari ang babae na ito, mga kapatid, sinubukan niya ang lahat ng paraan para masolusyonan ang kanyang problema. Sinubukan niya ang lahat, pati ang kanyang mga pera, mga kapatid, ginamit niya na. Maaari lahat ng manggagamot ay nilapitan niya na. Ngunit, nag-fail siya, mga kapatid. Hindi pa rin siya gumaling. Amen. Kung minsan hinahayaan ng Panginoon na subukan natin ang lahat ng naiisip nating solusyon para ma-resolbahan ang ating problema. Amen? Kaya the more na binibigyan mo ng solusyon ang problema mo na sa sarili mo lang, hallelujah, I believe hindi natin matatagpuan ng solusyon sa ating problema, mga kapatid. Gaya ng babae na ito, mga kapatid, halos maubos na ang kanyang kabuhayan. Sinubukan niya ang lahat ng bagay. Hallelujah, na-experience niyo ba yun, mga kapatid? Sinubukan niyo na ang lahat ng bagay para masolusyonan ang problema ng ating kinakaharap. Amen? Ngunit, wala pa rin, mga kapatid. Hallelujah. Hanggang ang babae na ito, na narinig niya na si Jesus ay paparating, mga kapatid. Siniksik siya ng mga tao. Hallelujah. Dinikdik siya ng mga tao, ngunit pinilit pa rin ng babae na mahawakan niya yung laylayan ng damit ng Panginoon, mga kapatid. Grabe ang faith ng babaeng ito, mga kapatid. Hallelujah. Kahit napakaraming tao, yun yung kanyang pananampalataya. Kahit anong mangyari, hahawakan ko yung laylayan ng damit ng Panginoon. Sabi rito, mga kapatid, sa 44, lumapit siya sa likuran ni Jesus at hinawakan ang laylayan ng damit nito. Noon din tumigil ang kanyang pagdurugo. Paghawak pa lang, mga kapatid, nag-release na ng kagalingan ang Panginoon. Amen. Nagtanong si Jesus, sino ang umawak sa damit ko? Nang walang umamin, sinabi ni Pedro, Panginoon, napakarami pong siksikan ng mga tao dito. Hinahawakan ka, niyayakap ka. Sino ba yung umawak sa'yo? Umipo. Pero ito yung sinabi ng Panginoon. May humawak sa damit ko. Naramdaman kong may lumabas na kapangyarihan sa akin. Amen. May lumabas sa Panginoon, mga kapatid. Amen. Ito yung sinasabi natin, lahat may faith. Lahat may pananampalataya. Lahat pwedeng manalangin. Ngunit mayroong kakaibang pananampalataya na hinahanap ang Panginoon. Ano ito? Ito yung malalim na pananampalataya sa Diyos, mga kapatid. Maraming humawak kay Jesus.
Pero yung babae, iba yung paghawak, mga kapatid. May malalim na pananampalataya, mga kapatid, sa kay Jesus Christ. Kaya may lumabas na kapangyarihan sa Panginoon. Kaya nga ang malalim na pananampalataya, ito yung daluyan ng presensya ng Panginoon. Amen. Ito yung daluyan ng pagpapagaling ng Panginoon. Hindi makapag-perform ang Diyos kung maliit ang ating paniniwala sa Kanya. Amen. Kung maliit ang ating pananampalataya sa Kanya. Sabi ng verse 47, nang malaman ng babae na hindi pala maililihim ang kanyang ginawa, siya'y nanginig at lumapit at nagpatira pa sa paanan ni Jesus. Hallelujah. Pagkatapos sinabi niya sa lahat ng naroon kung bakit niya hinawakan ang damit ni Jesus at kung paano siya agad bumalik. Amen. Ang tanong, mga kapatid, nung hinawakan niya at nalaman na siya ang humawak, mga kapatid, hallelujah, ang big question dun, ba't siya natakot? Hinawakan niya lang naman si Jesus. Hinawakan niya lang naman. Pero ba't siya natakot? Anong dahilan ba't siya nanginig? Dahil sa batas ng mga Hudyo, mga kapatid, pag ikaw ay makasalanan, amen, pagka meron kang sakit na hindi gumagaling-galing, bawal kang humawak sa malilinis. Amen. Amen. Bawal mong hawakan yung malinis. Bakit? Maaari yung malinis ay mahahawaan ng karumihan mo. Amen. Mahahawaan ng karumihan natin. Amen. Kung ako man ay merong mga ketong, mga kapatid, pag may hinawakan akong tao, mahahawa yun. Amen. Mahahawa yun, malilipat yun at dadami. Kaya nga sa time nila, hinihiwalay yung mga may sakit. Hindi ka pwedeng humawak sa malilinis. Pero ito, humahawak kay Jesus. Sa batas ng Hudyo, pag hinawakan ng marumi, yung malinis nagiging marumi. Amen. Pero sa Panginoon, iba, mga kapatid, pag hinawakan mo ang Panginoon na marumi ka, lilinis ka. Amen. Kapaligtaran sa Panginoon, mga kapatid, yung marumi, pag humawak si Jesus Christ, nagiging malinis. Amen. Amen. At pagdating sa Panginoon, walang epekto, hindi siya nahawaan ng karumihan natin, mga kapatid, kundi tayong kahawaan ng kabutihan niya at kalinisan niya, mga kapatid, yung kanyang righteousness. Lilipat sa atin, mga kapatid, yung ating mga kasalanan, anuman ang sakit natin, pag ginawa ka natin ang presensya ng Diyos, mga kapatid, tayo ang gagaling, tayo ang lilinis, ang Panginoon walang epekto sa Kanya, mga kapatid, ang kasalanan. Kaya nga sabi ng Panginoon, mga kapatid, lumapit kayo sa akin, kayong mga napapagalat na bibigat ang lupa. Amen. Kayo'y aking pagpapahingayin. Inahamon pa, ini-invite pa ni Jesus na lumapit kayo sa akin. Pero sa batas ng Hudyo, huwag kang lumapit sa akin, marumi ka. Pero kay Jesus, lumapit ka sa akin, lilinisin kita, pagagalingin kita, patatawarin kita, gagamitin kita. Ganyan si Jesus, mga kapatid. Iba, malayo, mga kapatid, sa batas ng tao pagdating kay Jesus Christ, mga kapatid. Kaya yung babae, nung hinawakan, naging malinis. Hallelujah. Nawala yung kanyang sakit. Praise God. Palakpakan natin ang Panginoon. Purihin ang Panginoon, mga kapatid. Di man to ganito, di man ganong kahabang aking ituturo, mga kapatid. Praise God. Ngunit salamat sa Panginoon sa kanyang mga salita. Kahit ito, mga kapatid, pinangahawakan ko ito sa aking buhay. Dahil hindi ibig sabihin na pastor kami, nagtuturo kami, nagsishare kami ng Word of God, ay lagi kaming malakas. Amen. Nangihina din kami, mga kapatid, pero ito yung pinangahawakan natin, yung salita ng Panginoon. Amen. Na kahit anong mangyari, mangangaral kami, mga kapatid, dahil ito yung pananampalataya natin. Amen. Pinangahawakan ko na sa aking sarili na maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Hanggat meron tayong buhay, mga kapatid, may hangin tayo, amen, ibibigay natin ang ating sarili sa Panginoon. Yes, amen. Amen. Sa Luke chapter 8, verse 48, sabi ng Bible, kaya sinabi sa kanya ni Jesus, anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Amen. Hindi niya sinabi, anak, kaya ka gumaling dahil pinagaling kita. Iba yung sinabi ni Jesus. Although si Jesus talaga nagpapagaling, ngunit iba yung binanggit ng Panginoon. Anak, pinagaling ka ng iyong pananampalataya. Kaya nga ang question, mga kapatid, gaano kalalim ang pananampalataya mo sa Diyos? Amen? Si Jesus walang question sa pagpapagaling niya. Walang question na siya ay makapangyarihan. Amen. Hallelujah, makapangyarihan na talaga siya, mga kapatid. Ang tanong na lang, malalim ba ang iyong pananampalataya sa Panginoon? Tanong pa nga ng Panginoon, sa aking pagpaparito,
pagbabalik. Amen. Meron kaya akong madadatnan na nananampalataya sa akin. Amen. Hallelujah. Praise God. Sa Panginoon, wala nang question mga kapatid. Ang tanong na lang sa ating sarili, gaano ka nananampalataya sa Panginoon? Maaari may mga Kristiyano na routine na lang ang pagpunta sa simbahan, routine na lang ang pagsimba mga kapatid, nawawala na yung lalim, yung pagiging seryoso sa paglilingkod sa Panginoon, yung pagiging seryoso sa pananalangin mga kapatid. Ngunit I believe ang Biblia, ginigising tayo na ito na yung time mga kapatid na mas lalo tayong magpakalalim mga kapatid sa pananampalataya. Magpakalalim sa pananampalataya. Mag-grow sa pananampalataya. Amen. Kaya kaming mga pastor, pag nakikita namin na may mga kapatiran na lumalalim sa paglilingkod sa Panginoon, nagagalak kami mga kapatid, natutuwa kami. Amen. Iba yung kagalakan ng pastor. How much more? Ang Diyos sa kalangitan. Maaaring nagtatalunan sila mga kapatid. Ngayon nakita niyo nangihina. Ngayon nagpupuli. Nangakaroon na masasya ng mundo ko. Amen. Praise God. Hallelujah. Lagi nating tatandaan mga kapatid, kung tayo man ay dumadaan sa anumang pagsubok, trial sa buhay, kahirapan man yan mga kapatid, lagi natin yung dalhin sa presensya ng Panginoon. Lagi tayong manampalataya na ang Diyos ang lulutas ng bagay. Bakit ko nasasabi yan mga kapatid? May mga Christian na kapag dumadaan sa pagsubok, sa trials ng buhay, kung minsan, ito yung nagpupush sa isang Kristiyano na nakakalimutan niya na ang Diyos, sa Diyos walang imposible. Amen, amen. Minsan nakakalimutan na. Ako minsan nararanasan ko yan mga kapatid. Amen. Ako yung pastor na totoo mga kapatid. Sinasabi ko kung ano yung kahinaan ko, saan ako nangihina. Minsan pag dumadaan ako sa pagsubok mga kapatid, sa trials, kahit nangangaral ako na magpakatibay tayo pag may dumadaang pagsubok, pag dumadaan sa akin yan mga kapatid, hindi ko nasasabing madali. Amen. Minsan pagka dumadaan ka sa salatan ng buhay, wala kang pambayad mga kapatid. Amen? Nararanasan ko yan. Pagsubok ng buhay, mga trials. Minsan doon na tayo napopokus sa problema. Doon na tayo napopokus sa pagsubok mga kapatid. Nakakalimutan na natin na yung Diyos, wala namang imposible sa Kanya. Lahat kaya niyang gawin. Minsan nakakalimutan natin yan mga kapatid. Amen? Ngunit kapag lagi nating iniisip na ang bagay na yan, na walang imposible sa Panginoon. Amen? Kayang-kaya ng Diyos anuman ang hirap na pinagdadaanan natin. Amen? Pag yan ang nasa ating isip at pananampalataya, may iibsan yung bigat. Alam niyo yung problema kasi, diyan tayo dinadala tayo ng problema sa depresyon, para lumayo ka sa Panginoon, hindi ka na manalangin, bumabaw na ang ating pananampalataya, yung mga pagsubok na yan, anumang klaseng pinagdadaanan natin sa buhay mga kapatid, katikisuran man yan, o wala man tayong pambayad sa anumang bayarin mga kapatid, pag yan, diyan ka na focus mga kapatid, pag minagnify natin sa isip natin yan, pinalaki natin sa isip natin yan, amen, pahihinain yung faith mo yan mga kapatid, amen. Kinakailangan mas i-magnify natin yung kapangyarihan ng Diyos sa ating buhay. Mas palaki natin ang Diyos. Kung malaki ang problema, mas malaki ang Diyos ko. Amen. Sabi ni Jeremiah mga kapatid, 32 verse 27, ang Diyos, ako ang Diyos, sabi ng Panginoon, ng lahat ng tao, walang bagay na mahirap para sa akin. Amen. Hallelujah. Habang nagmamaneho ako mga kapatid, galing sa sira yung jeep, sunod-sunod, puro sira mga kapatid, galing pa ako sa sakit, amen, sunod pa yung si Edlin, nagkasakit pa mga kapatid, amen, hallelujah. Alam niyo, nakaramdam ako ng bigat sa sarili ko amen. Hindi ko tinatago sa atin na nangihina talaga kami mga kapatid, amen. Ayoko na magmukha akong malakas dito, pero deep inside, nangihina ako mga kapatid. Gusto ko yung reality na nararanasan ng pastor, maramdaman nyo rin mga kapatid. Amen? Hallelujah. Na kahit meron kami nararamdamang bigat na problema,
pinipilit naming maglingkod pa rin sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kahit may pagsubok, naglilingkod pa rin tayo sa Panginoon. Bakit? Tutulungan tayo ng Panginoon. Walang mahirap sa Diyos, mga kapatid. Walang imposible sa Panginoon. Amen. Sabi ng Panginoon sa Matthew chapter 19 verse 26, tinignan sila ni Jesus at sinabi, hindi ito magagawa ng tao, ngunit magagawa ng Diyos ang lahat ng bagay. Amen. Anumang pinagdadaanan natin, amen, kayang-kayang resolbahan niya ng Panginoon. Hallelujah. Alam nyo, no, habang nagdadrive ako dun sa Nabotas, naiyak ako kasi nakinig ako ng worship song. Amen. Dahil sa pagsubok ng buhay, trials ng buhay, mga kapatid, amen, alam kong bawat isa may pinagdadaanan. Amen. Hindi man pare-pareho ang ating pinagdadaanan, pero meron tayong pagsubok na hindi nyo may tatago. Na ang Diyos lang ang nakakaalam, o kung di man kaibigan natin ang nakakaalam, meron tayong pagsubok na pinagdadaanan. Alam niyo, nung inawit ko ito, gumaan yung pakiramdam ko. Naiyak ako habang nagmamaneho ako. Ang ginawa ko, nagsalamin na lang ako ng itim para hindi makita ng mga pasahero ko na umiiyak ako sa Panginoon. Alam niyo, inawit ko to talagang galing sa puso. Grabe, talagang naramdaman ko na yung presensya ng Panginoon, yayakapin ka talaga. Amen. Yayakapin ka talaga, mga kapatid. Habang inawit ko to, nagdadrive ako. Alam nyo, huwag kang gigiba. Totoo ang pinaglilingkuran mo. Totoo ang pinaglilingkuran natin. Yayakapin ka ng Panginoon. Alam mo, habang inawit ko to galing sa puso ko, mga kapatid, napupuspos ako ng Holy Spirit. Kaya, noong natin ko yung mga pasahero ko, bumilid ako. Nag-pray ako sa Panginoon. Ang sarap maramdaman. Kaya, alam nyo, kung minsan, dinadaan tayo ng Diyos sa pagsubok eh. Kasi kung puro gaan ang nararamdaman mo, hindi mo maramdaman yung presensya ng Panginoon eh. Kailangan ng pain. Dahil yung sakit, mga kapatid, kung minsan dyan kumikilos ang presensya ng Panginoon. Amen. Kapag puro sarap, mga kapatid, puro tawa na lang mararamdaman mo, hindi mo maramdaman ang presensya ng Panginoon kung minsan eh. Kinakailangan dumaan ka sa pain, dumaan ka sa hirap, sa pagsubok, mga kapatid. Doon lumalalim ang ating pananampalataya. Kaya nung umawit ako sa Panginoon, alam nyo, isinara ko yung jeep ko, kumanta ako sa Panginoon, mga kapatid. Ang ganda ng kanta, mga kapatid eh. Sabi rito sa kanta, higit sa aking kailan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, kaya mong gawin. Hallelujah. Sabi sa awit, mga kapatid, higit sa aking kalakasan, ni minsan ay hindi nagkulang, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Bawat araw ko ay hawak mo, di mangangamba sa piling. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon, ang kapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Walang imposible sa'yo. Walang imposible sa'yo. Hallelujah. Ikaw
Pagkakalimutan na walang mahirap. Walang mahirap sa'yo. Ikaw ang Panginoon na makapangyarihan. Walang mahirap sa'yo. Hallelujah. Jesus. Higit sa aking kahilan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipan, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan, sa aking kalakasan, minsan ay hindi kulang, ay hindi na kulang. Hallelujah. Praise Sa